Welcome sa Movie Pinoy Recap Story. Sa video na ito, ay inyong matutunghayan, ang 2001 horror thriller suspense movie, na may pamagat na, Dagon. Sa pagsisimula, makikita na sinisisid ni Paulo ang ilalim ng karagatan, narating niya ang tila isang sinaunang kaharian sa ilalim ng dagat, nakakita din siya ng isang magandang sirena na mapag-aalaman na isa palang halimaw, nagising si Paulo at kanyang napagtanto na binabangungot lang pala siya. Kasama ang kanyang nobya na si Barbara ay napagkwentuhan nilang muli ang panaginip dahil lumalabas na pang ilang beses na palang napapanaginipan ni Paul ang nasabing pangyayari. Sinabi ni Barbara na huwag na lang niyang isipin pa ang panaginip at i-enjoy na lang nila ang kanilang bakasyon. Kasama ang mag-asawang sila Victoria at Edward ay masaya silang nagbabakasyon sakay ng kanilang yate. Sa ilang saglit ay narinig nila ang mga choir sa maliit na bayan sa isang malapit na isla. Kasabay nito ay bigla na lang dumilim at sumama ang panahon kaya agad na naghanda si Edward upang paandarin paalis ang kanilang sinasakyang yate. Ngunit sa hindi inaasahan ay bigla na lang lumakas ang mga alon sa dagat at tumama sila sa isang malaking bato dahilan upang magkaroon ng malaking butas ang sinasakyan nilang yate at maipit ang binti ni Victoria sa nasabing bato. Nang marinig ng kanyang asawa ang pagdaing niya sa sakit ay agad itong sumaklolo. Sinubukan ding tumulong nila Paulo pero makikita na matindi talaga ang pagkakaipit ni Victoria. Sinabihan siya ni Edward na humingi ng tulong sa katabing bayan sa isla gamit ang dala nilang flare gun pero nang ginamit na ito ni Paulo ay tila walang nakapansin sa ginawa niya kaya napagdesisyonan nila Paulo at Barbara na magpunta na mismo sa isla upang humingi ng tulong sa mga tao na naroon. Matapos makaalis ng magkasintahan, makikita na ang dugo ng sugat ni Victoria ay kumalat na sa ilalim ng dagat at sa ilang saglit ay may naramdaman si Victoria na may kumakagat sa kanyang binti. Agad na kumuha ng baril si Edward at pinagbabaril niya ang tubig. Narinig ni Barbara ang sigaw ng mag-asawa pero napagdesisyonan nila na magpatuloy lang upang humingi ng tulong sa mga tao na nasa isla. Nang marating nila ang pangpang ay napansin nila ang kakaibang katahimikan ng lugar at sa ilang saglit ay narinig nila ang mga choir sa simbahan kaya nagmadali silang nagpunta doon. Bago pumasok ay napansin ni Paulo ang simbolo ng simbahan na kapareho ng simbolo sa panaginip niya. Nang pumasok na sila ay nakita nila ang mga kakaibang simbolo sa loob. Hindi nagtagal ay may dumating na pari kung saan ay agad naman silang humingi ng tulong dito. Bumalik sila sa pangpang kasama ang mga misteryosong kalalakihan. Bago umalis ay sinabi ng pari na ang isa sa kanila ay kailangang maiwan upang magsalaysay ng nangyari sa mga pulis. Napagdesisyonan ni Barbara na siya na lang ang maiwan habang tinutulungan nila Paulo ang mag-asawa. Dahil walang signal ang cellphone niya ay sinabihan siya ng pari na makigamit na lang siya ng telepono sa hotel sa isla. Nagtataka man si Barbara dahil sa kakaibang kamay ng pari ay pumunta pa rin ito sa nasabing hotel. Nang nasa loob na siya ay hindi siya pinapansin ng receptionist kaya kinuha na lang niya ang telepono. Pero agad siyang pinigilan ng lalaki at nang paalis na sana siya ay pinagtulungan siyang dukutin ng pari. Kasabay nito ay narating na nila Paulo ang yate pero makikita na wala na dito ang mag-asawa. Bumalik siya sa pangpang kung saan sinalubong siya ng pari at nagsinungaling ito na pumunta si Barbara sa police station na nasa dulo ng isla, kaya pumunta muna si Paulo sa hotel upang doon maghintay. Nang nasa loob na siya habang kumukuha ng kwarto ay napansin niya na may kakaibang hasang ang receptionist, pero dahil gusto na niyang magpahinga ay di na niya pinansin ito at nagpunta na siya sa kwarto. Habang nasa loob ay tumambad sa kanya ang dugyot na kalagayan ng kwarto na para bang isang kulungan ng baboy. Sinubukan niyang tawagan ang lobby ng hotel pero ang telepono ay hindi naman gumagana. Nang umupo na lang siya upang magpahinga ay bigla na lang dumating si Barbara pero nang nilapitan niya ito ay makikita na ito pala ang sirena na nakikita niya sa kanyang mga panaginip. Bigla na lang itong naglabas ng mga galamay sa bibig. Lumalabas na binabangungot na namang muli si Paulo at nang dumungaw siya sa labas ay nakita niya ang taong bayan na nagtitipon sa labas. Nang tinuro siya ng isa sa mga ito ay agad niyang nilock ang kwarto. Huli na nang maisip niya na may kakaiba at mali sa mga tao sa bayan na ito at nagawa na siyang pasukin sa loob ng kanyang kwarto. Nawalan na siya ng pagpipilian kung hindi tumalon sa labas sa gitna ng malakas na ulan. Nang makita niya na sinundan siya ng mga ito ay agad siyang nagtago. Habang nagtatago ay nakakita siya ng tila isang balat ng tao at ang walang buhay na katawan ni Edward. Dahil sa kanyang pagkagulat ay natunton siya ng mga humahabol sa kanya. Ginamit niya ang nakita niyang gasolina sa sulok at kanya itong sinindihan upang makatakas.
Habang tumatakbo sa takot ay nakasalubong niya ang isang palaboy na matanda na si Mr. Messi. Agad niyang pinatahimik ito at nagtago sila sa ilalim ng isang bahay habang makikita na nilagpasan sila ng isang halimaw na tao. Nang tinanong ni Paulo kung anong nangyayari sa mga tao sa bayan na ito ay pinaliwanag ni Mr. Messi na noong bata pa siya ay nagkaroon ng matinding krisis ang isla kung saan hindi na sila makahuli pa ng maraming isda at sa araw-araw nilang pagdadasal ay wala ring nangyari. Isang araw ay may dumating na misteryosong lalaki at sinabi nito na may kilala siyang Diyos na magbibigay sa kanila ng saganang pangkabuhayan sa pangingisda. Naghagis ito ng isang ginto sa dagat at lumabas ang isang higanteng nilalang kung saan araw-araw ay nagbigay ito ng sangkatutak na mga huling isda sa taong bayan. Magmula noon ay tinalikuran na nila ang Kristyanismo at kanila nang sinamba ang tinatawag nilang Dagon. Di nagtagal ay nagsimula rin itong humingi ng alay na tao at ang isa sa mga pinagkaisahan ng taong bayan ay ang kanyang ama. Magmula noon ay unti-unti nang nagbago ang anyo ng mga tao sa bayan upang samahan ang kanilang Diyos sa ilalim ng dagat. Pinaliwanag din ng matanda na hinayaan na lang siyang mabuhay ng mga ito dahil sa pag-aakala na isa siyang baliw. Matapos may turo ni Mr. Messi kung saan maaaring dinala ng mga ito ang nobya niyang si Barbara ay plinano ni Paulo na nakawin ang nag-iisang kotse sa bayan na pagmamay-ari ng mayor, habang nagpapanggap na lasing si Mr. Messi upang lituhin ang mga bantay ay palihim na pumasok si Paulo sa kotse. Ngunit nang pinapaandar na ni Paulo ang sasakyan ay aksidente niyang napagana ang busina ng kotse dahilan upang habulin siya ng mga bantay sa labas. Dahil sa kanyang pagpapanik ay agad na pumasok si Paulo sa isang kwarto kung saan nakita niya ang babaeng Serena na nasa panaginip niya. Nang magpunta ang isang humahabol na bantay ay nagulat siya nang hindi siya sinumbong ng nasabing babae. Nang lumapit na si Paulo sa babae ay nagpakilala ito sa pangalang Uria. Sa di malamang dahilan ay tila nahulog ito sa panghihipnotismo ni Uria sa kabila ng malansa nitong amoy. Napatigil na lang si Paulo nang mahawakan niya ang hasang nito at nang tinanggal niya ang kumot ay tumambad sa kanya ang mga galamay na binti ng babae. Dahil sa kanyang matinding takot ay napatakbo na lang siya at nakipaglaban siya sa bantay na nasa labas. Nang makuha niya ang susi ng kotse ay tinapos niya ang bantay sa pamamagitan ng paghampas ng kanyang cellphone. Habang nagmamadaling pinapaandar ang nasabing sasakyan ay makikita na nagdatingan pa ang ibang mga taong halimaw at nang umaandar na siya paalis ay hinarang siya ng mga ito sa daan, dahilan upang mawalan siya ng kontrol at bumangga siya sa isang puno. Dahil nasira ang gulong ng sinasakyang kotse ay tumakbo na lang siya papunta sa isang lumang bahay, ngunit habang nagtatago sa loob ay bigla na lang may lumitaw na taong halimaw at mabilis nitong inatake si Paulo. Sinubukan din siyang lunurin nito sa isang inodoro pero sa kabutihang palad ay nakawala siya matapos niyang hampasin ng toilet cover ang nasabing halimaw. Nang sinubukan na niyang lumabas ay agad siyang nakuha ng mga ito gamit ang isang lambat. Nagising na lang siya na kasama na niyang muli si Barbara at Mr. Messi sa isang kulungan. Pinakita din ng nobya niya si Victoria na tila wala sa sarili at putol na ang binti nito. Pinaliwanag ni Mr. Messi na maaaring nabuntis na si Victoria ng tinatawag nilang Dagon dahil sa nararamdaman nitong gumagalaw sa tiyan nito. Sa ilang saglit ay dumating sa labas ang mga taong halimaw. Nang pumasok na ang pari ay mabilis na sinuntok ito ni Paulo at lumabas siya sa kulungan. Pero napahinto na lang siya nang mapagtanto na hindi niya pala kayang harapin mag-isa ang mga ito, kaya tumulong na rin sila Mr. Messi at iba pa niyang mga kasama. Sa kasamaang palad ay wala rin silang nagawa at napalibutan na sila ng mga taong halimaw, dahil sa kawalang pag-asa ay naisip na lang ni Victoria na tapusin ang sarili. Matapos nito ay kinuha nila si Barbara habang sila Paulo at Mr. Messi ay dinala sa isang katayan ng karne. Habang nakagapos ay inalok ni Paulo na magbibigay siya ng ilang milyon kapalit ng kanilang mga kalayaan, subalit tinanggihan siya ng pari at sinabing hindi na nila kailangan pa ng pera. Nang sisimulan na ng mga halimaw ang pagkatay ay humingi ng patawad si Paulo sa matanda dahil nadamay pa ito sa sitwasyon nila. Pagkatapos nila sa matanda ay si Paulo naman ang kanilang sinunod. Ngunit sa ilang saglit ay dumating si Uria at pinigilan sila sa gagawin nila kay Paulo. Sinabi nito na para mabuhay siya ay kailangan niyang magpakasal sa kanya. Agad na pumayag si Paulo kapalit ng paglaya at kaligtasan ng nobya niya, ngunit hindi pumayag si Uria dahil ayon dito ay inihahanda na nila si Barbara na maging alay sa Panginoon nilang si Dagon. Bago umalis ay inutusan ni Uria ang pari na ihanda na ang kanilang kasal. Nang tinanggal na nila ang gapos nito ay buong tapang na lumaban si Paulo at isa-isang tinapos ang mga halimaw na nasa loob ng katayan.
Bago umalis ay kumuha siya ng gasolina at nagtungo siya sa lugar kung saan isinasagawa ang nasabing pag-aalay, kasabay nito ay makikita na inihahanda na nila Urya sa loob ang katawan ni Barbara. Kasama ang mga taong bayan na nakasuot ng mga balat ng tao ay nagsimula na silang magdasal para sa kanilang Panginoon. Nang may handa na nila si Barbara ay inihagis na ni Urya ang sagradong ginto na ginagamit sa pag-aalay, kanila na ding dahan-dahan na ibinaba ang kawawang si Barbara. Matapos makarating ni Paulo ay binuhusan niya ng gasolina ang mga nagdadasal na mga halimaw at kanya itong sinindihan, nagdulot ito ng kaguluhan sa loob at makikita na tuluyan ng lumubog sa tubig si Barbara. Nang tinulungan ni Paulo ang nobya ay mapag-aalaman na huli na ang lahat at may nararamdaman na ito sa loob ng kanyang tiyan. Sa ilang saglit ay lumitaw na ang nasabing halimaw at mabilis nitong kinuha si Barbara. Pagkatapos nito ay pinagtulungan si Paulo ng taong bayan at natigil lang ito nang tinulungan siya ni Urya. Nang dumating ang ama nito ay nakita nila na may tumutubong hasang sa katawan ni Paulo. Lumalabas na si Paulo pala ay ang iniwang anak ng nasabing lalaki na nagdala sa kanila ng Panginoon nilang si Dagon at dahil nagpunta si Paulo sa isla ay unti-unti na rin itong nagbabago tulad nila. Dahil hindi matanggap ni Paulo ang mga nalamang ito ay sinubukan na lang niyang wakasan ang sarili, sinubukan siyang iligtas ni Urya at bumagsak sila sa nasabing balon. Nang makarating sa dagat ay makikita na unti-unting gumagaling ang mga sugat niya at tila walang hirap siyang nakakahinga sa ilalim ng tubig. Sa pagtatapos ay makikita na tila natanggap na ni Paulo ang kanyang kapalaran at sumama na siya kay Urya. Special shoutout nga pala kay Bogard Kainin, shoutout din kila George at Lara Tan, shoutout kila Elmer Pelen at kay Yomi Yagami, shoutout kila Andy Villagracia at JC Pogi, sa huli shoutout kay Ja Cole Ako from Iloilo City.